The pride of PMA Class 1998, Honorable Mayor Edward Albert Prades ng Tinambak. It's an honor to present his works and his leadership dito sa Tinambak, Camarines Sur. Pero kukwentuhan niya muna tayo mga buhay plebo and buhay Navy. And may this serve as an inspiration sa ating lahat that continue to serve. Thank you. So brother, kumusta ang pagpa-plebo nung PMA Class 98? Sir, during that time, ano pa noon, nung panahon na yun, sir, medyo bago pa lang yung in-implement yung pagiging stricto sa anti-hazing law. So, automatic, sir, iba rin yung frequency ng ng level of harassment kay nung panahon na yun compared ngayon. Although, awa ng Diyos, nakatapos din, nakagraduate. Class 1998, sir. Hindi rin ako na-turn back. Supposedly due for turn back ako. Kaya lang, I really have to decide kung talagang itutuloy ko. I used to be, nag-signify ako ng Army, sir. Kaya lang, nung nabalian ako nga dito, sir. Clavicle. Ganun ba? Oo, sir. Sa Ranger, pag Army ka, kailangan mag-airborne noong panahon. Otherwise, hindi ka makakagraduate. So sabi ko, ayaw ko kung makasama yung mga underclass ko dahil siyempre sayang naman ang panahon. So I'd rather change branch of service. So nag-try muna ako ng Air Force. Medyo bagsak din ako sa mata, depth perception. So sabi ko, wala talaga. Talagang pang Navy ata ako. So luckily, hindi naman ako nagkaroon ng problema. Naging Navy midshipman ako nung mag-graduate. Until such time na continue. 7.5 years in service. Nag-resign na ako nun, sir. Kasi nagpurso na lang maging negosyante. So, during that time, kasi may mga naisip ako ng mga negosyo, possibly based on the requirements, mga irritations natin sa service or during that time. Number one, yung tubig. Yun yung ginawa kong negosyo, sir. Yun ang naging exit ko. Yung sabi ko, it's now or never. So immediately, nung nakita ko na may opportunity talaga, so right then and there, when I consulted my wife, sabi nga ng asawa ko, ayaw niya akong pag-resign Sabi ko, kako, I will file my resignation. Hindi na ako maghihintay ng retirement or anything or optional. Sabi nga ng asawa ko, paano yan? Hindi na ako magiging madam. Sabi ko, di bali ng kako, basta ang importante may pagkain tayo. Yun. So, immediately, lumabas ako ng service, nagnegosyo ako nun, sir. Kasi sabi ko, ito naman na So, wala naman talagang naging dull moments or gap na matagal. Kasi immediately after filing my resignation, nag-business na talaga ako agad-agad. So far, so good naman, sir. Naging okay. Yun yung nilagay kong company. Inumpisan ko yung Living Water System. Now, it's 22 years na sa negosyo until now. Buhay pa naman. Yun ang nagbigay sa akin ng magandang future, pati sa mga anak ko. Yun yung, pati hanggang ngayon. Yun yung, kumbaga, sumuporta. Siyempre, kailangan natin ng panggastos. Kaya pag pumasok ka sa politika nowadays, hindi biro na So, kailangan mong may mga programa ka, mga socio-economic programs mo sa mga constituents before ka magpapasok. So, matagal ang preparasyon So, to cut it short, we entered into politics. I entered into politics way back 2013. So, inumpisahan ko sa kapatid ko. Sabi ko, tulungan ko na lang yung kapatid ko kasi yun ang pangarap niya. Then, afterwards, nagtuloy-tuloy hanggang ako na ang natira. Wala na akong ibang option. Sabi ng pamilya, oy, kailangan mong pumasok dyan Hindi ka lang pwedeng nandun ka lang sa likod or support, parang support system or support group ka lang. No choice. To cut it short again, pumasok ako sa ng 2019. Pero 2022, sir. 22 pala. Pero you grew up in a political family dito?
Yes, sir. From the grandfather. Yung grandfather ko, sir, medyo matagal na naging mayor. Then, sinundan po ng tito ko, yung kapatid ng father ko. Then, after, that was way back 1986, 87. Yung martial law that time, may transition government. So, afterwards, wala na pong sumunod. So, bumalik lang kami sa larangan ng politika way back 2013. Although yung mother ko naman pala, sir, pumasok din. Pero hindi naman nabigyan ng pagkakataon kasi busy kami that time. Pati ako, nasa service or nagninegosyo. So, I wasn't able to support my mother during that time. It's only after na nung nawala siya, nag-decide yung kaming magkakapatid, sige, ito, gustong ituloy yung naumpisa ng pamilya. So, sinuportahan ko yung mga kapatid ko. Kaya lang, nagpalit-palit din sila. Hanggang no option na ako na lang talagang naiwan. So sabi ko, sige, pagbibigyan ko kayo. Kasi most of the family kasi ng Prades family dito sa Tinambak, parang nag-migrate na lahat sila sa US. US, Canada, nandun na lahat sila eh. So kami na lang talaga sa family ng old Prades ang naiwan dito. So kami na lang nag-continue. So, Tinambak, please give us a background of your beautiful but pero malayo-layo talaga ng bayan. Sir. Medyo isolated before. Actually, hindi kilala, sir, ang Tinambak before. Baga pag sinabi mo ang Tinambak, saan ba yun? Saan ba yun? Kasi talagang malayo sa Kabiasnan eh. Just imagine mo, it takes you about an hour from Naga. And before, umaabot sa mga 1.5 kasi wala namang matinong kalsada dito eh. Dito ako pinanganak, dito ako lumaki, dito ako nag-aral hanggang high school until such time na nakapasa sa academy. So, until 1994, sir, nandito ako noon. So, malayo. Although, very promising ang Tinambak, considering na we have a very large land area. And coastline, long coastline. And coastline. Nasa 208 square kilometers ang dagat ng Tinambak, sir eh. Meron kami dito sa San Miguel Bay, sa west part, in northern part, by Pacific na, Lamit Bay. So, napakalaki siya ng coverage. And ang land naman, agri. Sa agri is 35,000 hectares ang land area ng Tinambak. Rice o coconut? Coconut? Majority, sir, is coconut. Coconut. Sir. We have around 16,000 hectares of coconut. And sa rice and corn, more or less na 2,000 hectares lang, sir. And we have a very large mga mangroves. Nasa 3,000 hectares po yan. So medyo mayaman, may malaki ang potential. Although sa characteristic ng lupa dito, it's a very ideal only for coconut. Coconut farming or mga contract growing. Yan ang very ideal lang dito sa Tinambak. Dahil ang lupa dito, sir, medyo mataas ang mineral content. And 1/3 ng land area ng Tinambak is white clay. White clay? Yes, sir. May mga nasa ilalim. Puro white clay to eh. Lalo na dito sa may bandang northern part na nearby Siruma. Yung pinaka-last na municipality. So, before, syempre, talagang mahirap ang buhay nung panahon eh. Compared naman ngayon eh. Malayo naman talaga ang diferensya. So, yan, agri-fishery talagang Tinambak with 44 barangay. Right now, 44 barangay ever since naman talaga, with 75,000 population. Yan ang asset ng bayan ng Tinambak, sir. And technically, in terms of hanap buhay, agri-fishery lang talaga. Sir. Pero how was it growing up? Kasi it's my first time to be here and coming here via Goa, medyo ang lalim-lalim ng bayan really coming in. So I can only imagine that tension brought about by the rebels. Nung growing up? Nung panahon talaga, sir, talagang syempre, kumbaga, very isolated ang bayan ng Tinambak kasi in terms of accessibility, parang lang to, sir, nabuksan yung mga kalsada eh.
sa ibang bayan. Kung di ako nagkakamali, mga 2000 na. Year 2000 2000, year 2000, mga 16 na nagkaroon ng matinong kalsada eh. Access dun sa kabilang bayan, like Goa. Pero coming from Goa, medyo malayo ang distansya din, sir. Lalo na kung galing ka ng Naga City. Although Naga City, we have another access road naman eh. Na mas shorter. Malapit sa shorter. It takes you around 1 hour. Kasi kung via Goa ka, sir, iikot ka eh. So, marami kang iikutan. Iriga, so, it takes you around 2 hours. Technically, 2 hours halos dahil sa traffic, ilang bayan ang dadaanan mo. Lalo na kung dadaan ka dito sa may northern part ng Naga, talagang medyo heavy traffic yan, sir. Wala pa masyadong access road. Although, may mga proposals na magkaroon ng circumferential road dito sa baba ng Mount Isorog. Well, it's good kasi magiging mas mabilis ang biyahe. Pero nung panahon, sir, talaga because of walang matinong kalsada, hindi masyadong nararating, talagang syempre, talagang nandun talaga yung sinasabi mong mga rebelde. Medyo talagang quota talaga dito nung panahon. Maraming na-hampered talagang development ng area. Dahil unang-una, syempre, number one na nangyayari that time, pag may mga projects, minsan may mga sinusunog na heavy equipment. So, parang against the progress ang nangyari. Although it's good to note na may mga friendly forces tayo ngayon na sa ngayon, natanggal na sila. Medyo marami na na-clear na areas dito. Out of 44 barangay, halos majority cleared na po ang bayan ng Tinambak. Sige nga, fast forward tayo first. Yung pagpasok mo na sa politics and i-trace nga natin yung development ng Tinambak. Nung pumasok ka na, pagpasok ko, sir, okay, umpisa natin sa ng 2025 na. Kasi 2022, medyo immaterial naman yun because I'm the sitting vice mayor. It's more on legislative powers lang naman ang trabaho ng vice mayor. Sa Sangguniang Bayan, of course, I'm the chairman, ako yung pinaka-head. So, halos wala ka naman magagawa talaga doon because it's always on the pleasure of the mayor eh. So, mas introduce ako ng changes nung pag-upo ko na as mayor. So, halos ngayon parang 11 months pa lang naman akong nakaupo. And obviously, hindi naman pwedeng mawala yung spirito ng pagiging bugo-bugo. Sige, simulan ka natin kasi pinagyayabang ka ng 83rd IBI. So, kasi nga, all support ka daw sa kanilang mga PAPS initiatives. Yes, sir. Sabi ko nga, okay, ano yung mga ginagawa Well, priority ko talaga, sir. Of course, ang puso ko talaga. Siyempre, galing din ako ng serbisyo. Alam ko naman ang sitwasyon eh. Kumbaga, yung pag nandun ka sa serbisyo, talaga limited. Number one, very limited ang mga resources. So, sabi ko nga, I for myself is pro-development. So, mas gusto ko na ma-develop ang area. So, sabi ko nga sa kanila, all the servicemen, even the police, and even the Coast Guard, and even the Army, kahit sino mga nasa service, lalo na sa mga peacekeeping forces, sabi ko, susuportahan ko anong pangangailangan nyo. In fact, I made a promise sa kanila, pati nga mga bigas-bigas na yan. Sabi ko, susuportahan ko yan. Although nagkaroon lang ngayon ng medyo laylo, dahil nga sa krisis. Sabi ko nga, I really have to prioritize first, yung constituents. Pag enough na, may sobra na, then that's the only time I can entertain yung mga request ng ating mga peacekeeping forces. So, syempre, definitely, ayaw ko naman na more on development ang aking ini-introduce dito. Sabi ko, kung anong pangangailangan para ma-maintain natin ang katahimikan sa lugar, then doon ako lagi. So, sabi ko nga, para sa militaries, just let me know kung how can I help you. Para I'm very much willing kasi ako naranasan ko naman ang magiging servicemen. So, aram ko ang pangangailangan, medyo masama sa loob. May gusto kong gawin at hindi mo magawa dahil kulang ka sa resources. So, yun, sir. And so far, lahat ng pangangailangan nila, even the police, may RPSB tayo.
Ang kapulisan ko dito, sir, halos 75 dahil may additional na 40. Parehas din. May mga request din ng mga programa. Sabi ko, anong may tutulong ng munisipyo, ibibigay natin yan. Kasi ang importante ako, maramdaman ng bawat tao, bawat tinambakin nyo, na may gobyerno dito sa Tinambak. Which is yun, yung critical to really win the hearts and minds din ng tao. Oo, sir. Dapat talaga nila maintindihan kasi sometimes may mga elemento tayong they try to capitalize or take advantage nung ganyang kahinaan eh. Kaya sabi ko, just let us know, let me know kung anong pwede natin gawin or kung anong problema para magawa natin ng solusyon. Kasi definitely kako, hindi natin papabayaan yan. So parang same scenario yan, sir. Recently may mga issues dito sa bayan ng Tinambak. Bago lang yan, sir eh. Sabi ko nga doon sa mga, yung orphanage, ewan ko lang kung narinig yon. Pero sabi ko nga, kasi sinasabi na ganito, may mga pagkukulang. Sabi ko, let me help you, kako. Paparamdam ko sa inyo na mayroon tayong gobyerno. At mayroon tayong gobyerno na umiintindi sa mga pangangailangan ng mga maliliit na tao. Kasi sabi, walang nag-aasikaso, hindi nakakarating sa kanilang sabi ko, ako, I vehemently deny that fact na wala. Kasi imposible ka ako yan. It's always up to you if you're willing or if you're interested to accept ka ako yung mga serbisyong binibigay ng gobyerno. Kaya yun, so far so good naman, sir. Isa yun sa mga naging highlight nung term ko, lalo na this month, no, couple of months, for 2 months, sabi ko, well, inasikaso ko yun. Mga pamilyang yun, sir, kasi sabi ko nga, parang iba ang sinasabi. Na walang nag-aasikaso, napapabayaan. Kaya sabi ko, imposible ka ako yan. May mga krimen. Sabi ko, walang ganyan, kako. Kung meron mga petty crimes done, then it should be properly filed with the police, i-bring out yung kako sa attention ko kung wala talagang action yan. Kasi hindi ako papayag ng ganun. So yun, sir. How is it to how hard is it to serve kung yung resources mo hindi ganun kadami talaga? I mean, kasi yun yung constraint palagi sa inyo. Yes, diba? sir. Apo. Na buti may mga funds like the LCAC funds, etc. Oo, Pero yung mga munisipyo, hindi ganun palagi. Yes, sir. Actually, sir, dahil doon sa devolution na yan, although parang, well, may magandang epekto, may pangit na epekto rin, kasi syempre, may mga services doon na talagang nababa na sa munisipyo, parang responsibilidad ng munisipyo. Ayun, hindi naman ganun kalaki talagang naging increase. In fact, talagang mas naapektuhan. Kasi lumalaki yung programa, pati yung ibang mga services before na dapat hindi nasikaso, napunta na sa local government unit. So, talagang kulang, sir, kung tutuusin kulang. So, it's good to note nga na nagkaroon ng mga NTF projects na yan kasi definitely, in terms of infra, napakamahal talaga yan, sir. Napakalaking bagay na nababaan ng, bayan ng Tinambak na naging recipient ng parang 10 barangay ata, sir, na na-clear dyan. With that, nababaan ng 75 million. And so far, so good. Majority or 90% fully implemented naman. Majority of the project is more on infra. It's more on accessibility or paglagay ng mga access roads. So, malaking bagay. Kasi nabuksan yung ibang mga barangay, nagkaroon sila ng access, nakita nila na, may progreso, may asenso na rin pala. So, nakakababa sila. At least nabibigyan natin sila ng pag-asa as in bagong pananaw na, ganito na pala. Parang ganon. Kasi before, talagang yung iba, ignorante talaga, sir. Kumbaga, di nila alam kung ano talagang nangyayari sa katotohanan. So, malaking bagay yung sana, yung NTF LCAC na yun. Kasi mahirap pulutin yung 75 million na project yan. Malaki ang inabot kung tutuusin talaga, sir. May mga nabuksan ng mga kalsada, mga access roads sa mga cities, mga remote areas, at least nabigyan ng access. Yung in terms naman doon kasi nung panahon natin, 2000, early 2000, whole of government approach pa yan, di ba? Opo. At pagpasok ko, parang military pa lang yung nagdadala noon ng insurgency campaign. Ngayon kasi may whole of nation.
Yes, sir. approach. Sir. Anong comment mo doon sa evolution ng ganun na strategy natin ngayon? Na whole of nation approach na tayo, na you being the leader na ng ano? Actually, sir, mas maganda rin naman kasi siyempre may kanya-kanyang pananaw din eh. For example, as a politician or sa local government, minsan iba rin ang priorities for each agencies and like for example, sa akin as a politician, iba ang priority ko rin. Siyempre, mas priority ko rin yung tao, ang pangangailangan nila. So, ganun talaga yun, sir. So, may iba naman, like for example, DA, Department of Agriculture, mas nagiging kanya-kanyang, sir, mas maganda. Ngayon? Sir, mas maganda ngayon, sir. Kasi, halimbawa, talagang na-oblige yung each agencies and departments na, okay, you focus on agri, you focus, lahat, kumbaga ngayon, sir, sabay-sabay. Unlike before, na iisa lang talaga. So, at puro medyo, siyempre, violence din eh. Pero ngayon, sir, kumbaga may diplomasya parang nangyayari. Improve natin ang kabuhayan nito para magkaroon sila ng pag-asa, magkaroon sila ng pagkakataon kumita, and then they will have an opportunity to send their kids to school. Mas maganda, nabibigyan ng matamang edukasyon. So, mas namumulat ang tao. Mas nagiging maayos. So, same is true with us sa local government. Mas nabibigyan din namin ng pagkakataon na, dito pala tayo. You focus on sa tao. More on tao in social services ang ginagawa ko ngayon, sir. So, in-improve natin yung mga healthcare services, nakakarating sa lahat ng tao. Pati yung, like for example, itong PhilHealth na lang ng Department of Health, malaking bagay. Kasi, sabi ko nga, kung dati, wala kayong access sa good health, ngayon meron. Wala na kayong rason kako na hindi. So, same is true with DepEd. Mas dinadamihan ngayon sila mga projects for mga school. So, mas maraming nabibigyan ng pagkakataon makapag-aral. So, ganun ang, sa tingin ko, mas maganda yung ngayon sir na ginawa. Full of nation approach na wherein everyone is obliged na to do their part for ISO. And finally, for Yes, sir. external threats, which is your realm in the Navy. Kasi dito, you're on the Eastern Seaboard. Yes, sir. And, di ba, lahat tayo nakafocus doon sa, Sa West. West. Sir. But, the Benham Rise is right near you. Opo. Yet, yun nga, hindi pa ganun ka mulat ang tao sa maybe realities and nga katulad nga ngayon, kahuhuli lang nung isang nagpapanggap na Chinese dito. Sir. Anong perception mo? Well, sa akin, sir, definitely talaga, we are always vulnerable lalo na doon sa kabila. Kasi siyempre, ang motivation nila talaga is to look for resources And of course, to exhaust first and preserve their own resources and exhaust first from their neighbors. Talagang ubusin muna nila yung nasa kabila. Yun naman talaga ang human nature Ubusin mo muna yung kanila bago yung sayo. So, since like for example dito, the Benham Rise, although matagal na yan na binibring out sa attention, pero no one is, kumbaga hindi pa masyado nabibigyan ng masinsinang attention ng ating gobyerno o ng programa because medyo siyempre, number one, very limited din siguro ang budget natin and we have different priorities din depending on the executive. Although, it's very promising and definitely talaga it will pose a serious external threat talaga yan mangyayari dyan. Kasi unang-una, energy yan, sir And your proximity to that place will be... at malapit sa akin yan, sir. Spitting distance. Kicking distance talaga. Stone throw away lang talagang. Nasa northern part ang tinambak, although itong partido area, ito talagang naka-front doon sa Benham Rise na yan, sir. And 2/3 of Benham Rise is within Bicol region. So, I hope na the government will look into that opportunity na, siyempre, dito yung sitting duck lang to, sir, kumbaga, kung ito i-harness o i-harvest just in case or i-mine. Malaking oportunidad para sa Pilipinas.
And a good opportunity for municipality of Tinambak kasi unang-una, may cove din. Kumbaga, strategic, very strategic yung bayan ng Tinambak. Kung pag-uusapan ng Benang Rice. And ang area dito sa itong partido area, sir, talagang ano to, before kasi may mga history na ng mga smuggling, may mga illegal alien din na nagiging access din dito, sir. That's why, kung makikita mo, pag-aaralan mo from Masbate, Sorsogon, Albay, Kamsurin, this part, maraming mga inchik. Mga inchik, Taiwanese. Ito to mga refugee, maraming tapunan dito sa ano eh. Kaya kung titiyan mo, maraming mga ganda, maraming mistisa sa Bicol. Ayos. Finally, message to former servicemen who continue to serve our country in different fields, like you. Yes, sir. Well, automatic naman yun, sir. Being a bugo-bugo, I'm talking with the bugo-bugo, the ears, and of course, the rest of the servicemen. May kanya-kanya tayong calling eh. May kanya-kanya tayong expertise. So, sa sarili ko, I found myself na mas inclined ako to be of service by getting into politics. Well, ang pinaka-bottom line dyan, whichever saan ka man dalhin ng destination, always make sure lang na to do better. Always excel or make up the best in you, bring out the best in you. Kasi yan ang gusto mo. Patunayan natin, kumbaga mahalin mo na yan, nandiyan ka na, galingan mo pa. Yan lang, sir. PMA Class 1998. Yes, sir. Mayor Rades of Tinambak, Camarines Sur. Thank you.